Ako po si Ryan, 25 years old. Isang kakaibang karanasan ang naranasan ko na minsang nagbakasyon ako sa mga lolo at lola ko sa probinsya namin sa Palawan. Hindi ko lang alam kung narinig niyo na ang nilalang na kinatatakutan doon. Pamilyar ba kayo sa tinatawag nilang biyangonan? Mag-isa akong pupunta kina Lolo Muring at Lola Nina, mga lolo at lola ko sa mother side. Nang magbakasyon ako, Marso 3 taon na nakakalipas. Masaya sila na ibinalita ko na mag-stay ako doon ng ilang araw. Pero nagtaka ako sa bilin nila. Kung dadating daw ako, ay dapat huwag ako magpapagabi. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Inisip ko na lang na maraming pamahiin na sinusunod ng mga matatanda. Sinunod ko naman ang bilin nila. Dumating ako doon hapon ng Biyernes at masaya nila akong sinalubong kasama ng iba pang mga kamag-anak. Maliit lang ang bahay ni na lolo at lola, pero gawa naman na sa semento. Kwentuhan lang kami ng gabing yon at bakas sa mga mukha nila ang saya na makita ko. Tipikal na reaksyon ng mga lolo at lola kapag nakakakita ng apo. Matapos ang kwentuhan, natulog na rin kami. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao nagkukumpulan sa labas. Tumayo ako at lumabas ng kwarto at nang dumungaw ako sa pintuan ng bahay, nakita ko si lolo na kasama sa mga nagkukumpulan. "Oh, gising ka na pala." Si lola galing sa aking likuran. Tinanong ko kung anong nangyayari. Sabi ni lola, may nawawalang baboy daw ang isang kapitbahay. Uso daw kasi ang mga nakawan doon. Pero sinabihan din naman ako na huwag mag-alala. Hinaya niya akong pumunta ng kusina dahil naganda siya ng almusal na siya ko namang sinunod. Sinabi ko sa kanila na isa sa mga sadya ko ay ang mamasyal. Pumayag naman sila. Binilinan lang nila ako na huwag magpapaabot ng gabi. Dapat daw, 6:00 ay nakabalik na ako. Pero hindi ko nasunod yung bilin sa akin. Namangha kasi ako sa pamamasyal, lalo na tuwang-tuwa ako sa mga magagandang tanawin na naroon. Naglalakad na ako pa uwi nang may mapansin ako. Bakit marami nagbistulang mga bonfire na nakakalat sa mga kalsada? Ngayon na ako nakakita ng ganito. Anong meron? Nang malapit na ako, nakita ko sina lolo at lola na iniintay ako sa labas. Agad nila akong hinintay. Agad nila akong hinatak papasok ng bahay. Hindi naman sila galit, pero nagsabi ako sa kanila na baka pwedeng malaman ko kung anong nangyayari. Nung una ayaw pa nilang sabihin sa akin, pero pumayag na rin sila kalaunan. Nung una ay ayaw pa nila, pero sinabi na rin sa akin kalaunan. At yun na nga, doon nila nabanggit sa akin ang tungkol sa biyangonan. Isang masamang elemento na ang itsura ay isang maliit na nilalang na maitim, may buwagag na buhok at baliktad ang mga paa. Humingi ng pasensya si lola sa akin sa kanyang pagsisinungaling. Hindi raw magnanakaw ang kumuha ng nawawalang biik, kundi ang biyangonan. Kaya ang bili nila sa akin ay huwag ako lalabas ng gabi dahil isa sa mga binibiktima ng mga ito ay tao. Wala daw tinitirang parte ng katawan ng mga ito kapag kumain, maliban na lang sa buto ng panga na isinasabit daw sa mga puno. Ang mga apoy sa labas ay nagsisilbing pantaboy daw sa mga biyangonan. Nung una, palibhasa taga-syudad, hindi ako agad naniwala. Pero sumisilip-silip ako sa bintana ng kwarto ko. Pansin ko na hindi namamatay ang mga apoy, patunay na ginagatungan ito. Buhay ang mga apoy hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, nagpaalam ako kina lolo at lola na mamamasyal sa mga kakahuyan roon sa paanan ng bundok. Noong una, ayaw pa nila, pero siguro naintindihan din nila ang dahilan bakit ako naroroon. Pinasama na lang nila ako sa pinsan ko na halos kasing edad ko, si Raul. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang magtanong sa pinsan ko patungkol sa biyangonan. Huwag daw ako magdalawang isip. Totoo daw ang mga yun. Sa kanya ko nalaman na ang paraan ng pagpatay ng mga ito ay sisigaw ito ng isang matining na tunog kung saan ay maihimatay ang biktima at saka ito kakainin. Nabanggit rin niya na sinasabit ng biyangonan ang tirang buto ng panga ng biktima nito sa mga puno. Hindi ako makapaniwala na ang ganda ng kapaligiran ay nababalutan rin ng lagim.
pero pansamantala kong nakalimutan ang tungkol doon nang mabaling ang usapan namin sa ibang bagay. Pero habang naglalakad kami, nakaramdam ako ng kakaibang sindak. Napatingin ako sa itaas na isang puno na naroroon. Napatigil ako at nanlaki ang mga mata. Napatakbo ako bigla papalayo. Pagdating ko ng bahay, kinakalma ko na lolo at lola at naroon din si Raul na sumunod pala sa akin sa pagtakbo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nakauwi na ako ng Maynila na hindi sinasabi sa kanila ang nakita ko. Maniniwala ba kayo nakita ko na nakasabit sa puno ay buto ng panga ng isang tao? Ako si Jasmine. Bata pa lang ako ay hilig ko na ang mga kwentong katatakutan. Hindi nyo na itatanong, ang lola ko ay isang sikat na manggagamot sa baryo namin habang ako naman ay tumutulong-tulong sa kanya. Nang mamatay si lola, napagpasyahan ng pamilya ko na tumira na sa Maynila para doon ay pagpatuloy ang pag-aaral naming magkakapatid. Araw ng paglipat namin sa Maynila, tulong-tulong na sinakay ni na papa at tito ang mga gamit namin sa isang pampasaherong jeep. Pumasok ako saglit sa kwarto ko para kunin ang inabilin sa akin ni lola na mga baraha. Habang papalabas ako sa kwarto, may isang salamin sa kanto ng hagdan namin na nahahagip ang view sa labas at loob ng bahay. Pagdaan ko sa salamin, kitang-kita ko ang isang babae na nakaitim at may hawak na kandila. Napasigaw ako sa takot at kumaripas ng takbo. Ilang araw ang nakalipas, nasa bagong bahay na kami ng pamilya ko at medyo naninibago ako dahil mas malaki ito kaysa sa dati naming bahay. Ilang araw na din akong hindi nakakatulog ng maayos. Sabi ni mama, siguro daw dahil namamahay pa ako. Pero hindi totoo yun. Nasa kwarto ko kasi nakalagay yung salamin na nakasabit sa kanto ng pinto namin dati. Isang gabi, naisipan ko na magpatugtog ng worship song. Nagbabaka sakaling magiging mapayapa ang tulog ko. Hindi ko na malaya na tumigil ng tugtog at nakaidlip pala ako. Pagtingin ko sa orasan, 2:30 na ng madaling araw. Tumayo ako para umihi saglit. Pagdaan ko papunta sa CR, nadaanan ko yung salamin. Tumayo ang balahibo ko at hindi nakagalaw dahil nakita ko na naman yung babae na nakaitim na may hawak ng kandila at mas nakakatakot na ngayon dahil nakatingin na siya sa akin. Papalapit siya ng papalapit at nakangiti. Pumikit ako para magdasal ng ama namin. Pero ang mas natakot ako ay may bumubulong sa tenga ko at sinusundan niya ang dasal ko. Sa takot ko pa nga nun, halos maihi ako. Nagulat na lang ako pag mulat ng mata ko, nakita ko si mama. Sabi niya sa akin, napatakbo daw siya na mabilis kasi binabangungot daw ako at humihingi daw ako ng tulong. Ang pinagtataka ko, hindi ba't bumangon ako para umihi at pumunta sa CR? Hanggang ngayon, malinaw pa sa alaala ko ang mga pangyayari na yon at ito ang naging daan para sa aking bagong buhay ngayon. Dahil isa na ako sa mga tumutulong para makatawid ang mga ligaw na kaluluwa at gamit ko ang mga iniwan sa akin na mga baraha ni Lola. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Diday. Yan ang tawag sa akin ni na mama at papa dahil sikat ang palabas noon sa telebisyon na ang bida ay si Inday Diday. Lumaki ako sa pamilyang puro lalaki ang kasama dahil 5 kami magkakapatid at nag-iisang babae lang ako. Madalas naglalaro ako mag-isa dahil may mga trabaho na ang mga kapatid ko. Isang araw, pag-uwi ko galing eskwela, minaba ko lang ang bag ko at sabik na nilaro ang bago kong manika. Pinangalanan ko siyang Sarah dahil paborito ko si Princess Sarah. Habang naglalaro ako, gumawa ako ng isang maliit na bahay gamit ang pinagtagpi-tagping kumot at pinwesto ko ito sa tabi ng aking kama. Ilang araw ang nakalipas ay patuloy pa din ang paglalaro ko ng bahay-bahayan kasama ang aking paboritong manika na si Sarah. Pero iba ang araw na yon dahil habang naglalaro ako, natatanaw ko sa bandang paanan ko ang ilalim ng kama.
na may kakaibang itim. Lumabas ako sa kumot para siguraduhin kung ano nga ba yung itim na yon. Laking panghilakbot ko nang makita ko na ang itim na yon ay gumagalaw. At mas kinalabutan pa ako nang makita ko na isa itong anino. Isang linggo ang nakaraan ay hindi ako nakapasok sa eskwelahan dahil sa mataas na lagnat ko. Natatakot na din sina mama at papa dahil hindi ito basta lang simpleng lagnat. Sabi pa nga ni papa, dali na natin si Diday sa albularyo. Mukhang iba na talagang kutob ko. At tumangulang si mama. Pagdating namin sa bahay ng albularyo ay sinalubong kami ng isang babaeng albularyo sa pintuan at sinabi niya na, "Sandali lang, huwag muna kayong pumasok. Hintayin niyo ako." Umalis siya saglit at paglabas niya ay may dalang isang dakot na asin. Sabay saboy sa amin. Sabi niya pa, "O tara, tuloy kayo." Nagtataka ako ng mga oras na yon kung bakit niya ito ginawa at anong meron sa asin na yon. Pinahiga ako ni na mama sa isang kawayan na higaan at nag-usap sila sa labas kasama ang albularyo. Narinig ko ang usapan nila. Sabi ng albularyo, "Pagpunta nyo dito, 4 ang nakita kong anino at ang anino na yon ang sumusunod sa anak nyo. Siya din ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang lagnat niya." Pinahiran ako ng langis sa buong katawan at binigyan ng isang maliit na bagay na kulay pula. Sabay sabi, "Naalala mo yung manika mo? Itatapon na natin yon ha. Tapos itong kulay pula na ito, lagi mo ilalagay sa bulsa mo." Hindi pa din ako makapaniwala sa nangyari dahil matapos yon ay nawala na ang lagnat ko at naging maayos na ang pakiramdam ko. Ilang buwan din na nakalipas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na itanong kay mama kung ano yung sabi ng albularyo sa sakit ko noon. Laking panghilakbot ko dahil ang sabi ni mama, may nakatirang anino sa manika mo na si Sarah at gusto kang kunin ang anino na yon sa amin kaya daw tuwing gabi kapag natutulog ka ay dinadalaw at pinagmamasdan ka niya. Mula noon, hindi na ako naglalaro mag-isa at never na din ako nagkaroon ng manika.